Ang balita ngayon sa Barangay Ginebra ay ang kukunin nga nila itong si kay Mark Carino mula dito sa Terra Firma Jeep. Pero hindi lang yan ang posible na gawin ng Barangay Ginebra. Alam natin kung ba't gusto nilang kunin ito si Carino dahil nga hindi pa maliwanag kung kailan makababalik itong si Isaac Go. Baka matagalan pa raw dahil mukhang hindi maganda yung kanyang naging injury. Baka mahaba yung recovery process. So posible na si Carino nga kunin. Pero bukod dyan, ang isa pang sigurong pwedeng tignan ng Barangay Ginebra na kunin susunod ay yung first round draft pick ng Northport Batang Pier. Since yung first round draft pick ng Terra Firma itong huli ay napunta sa Barangay Ginebra, sa susunod siguro baka sa San Miguel na yan. Kasi if you will recall, yung isa pang pick ng Terra Firma, ito si Jeremiah Gray sa Ginebra din napunta. So baka sa susunod sa San Miguel yan. If ever mangyari nga na sa San Miguel mapunta yung pick ng Terra Firma, yung draft pick ng Northport ang pwedeng makuha nitong Barangay Ginebra. Since malamang magi-struggle itong Northport Batang Pier, pwedeng kunin ng Ginebra yung draft pick niyan para naman sila ay magkaroon ng mas mataas na draft dito sa darating na season. Yung draft pick ng Terra Firma ginamit nila para kunin si RJ Abarientos. So pwedeng gamitin ng Barangay Ginebra yung draft pick ng Northport para kumuha rin ng isang magaling na rookie. Preferably big man din. O kaya naman ay isang power forward o small forward. Depende kung anong kakailanganin ni Coach Tim Cone. Kaya ayan ngayon ang kinakailangan ikonsiderang mabuti nitong Barangay Ginebra. Marami naman silang trade assets na pwedeng ibigay dito sa Northport Batang Pier. Kaya sa tingin ko hindi magiging problema yung pagpo-provide nila dito sa Northport ng kinakailangan ng mga players. Kaya sa ngayon, itong Northport wag tayong magulat kung ibigay nga niyan yung kanilang draft pick dito sa Barangay Ginebra. Ang pag-uusapan na lamang dyan ay kung sino yung pwedeng ibigay na kapalit ng Gene Kings para dito sa draft pick ng Northport. Pagkatapos ng gawing trade nitong San Miguel Beer para dito kay Andres Cahilig at Wamit Yongson, ang tanong naman ay kung sino kaya ang susunod na pwedeng i-trade ng San Miguel Beer. Ang balita kasi baka ang San Miguel ay kumuha pa ng isa pang backup center at baka ang susunod na iti-trade naman nila ay itong si Mowala Tautua. Hindi pa maliwanag kung sino ang pwedeng ipalit ng San Miguel Beer, pero mukhang ang magiging kapalit if ever matuloy itong trade ay itong si William Navarro o kaya si Cade Flores. O ang original plan do kasi gusto ng San Miguel makuha ito si kay Mark Carino na backup center ni Tautua, pero nagkaka-interest din dito Barangay Ginebra dahil wala pang timetable yung pagbalik nitong si Isaac Go pati na itong si Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Kaya baka si kay Mark Carino sa Barangay Ginebra mapunta at itong si Cade Flores at William Navarro dito sa San Miguel. Posible rin na isa lang doon sa dalawa ang kunin nila na center since itong si William Navarro mukhang hindi pa to kukunin siguro ng San Miguel since ang kinuha nila si Andres Cahilig. Medyo marami nga nagtataka ba't hindi pa pinipitas itong si Navarro. Pero ganun pa man mukhang kukuha ng center ng San Miguel Beer, lalo na kung hindi pa maging epektibo itong si Mowala Tautua. Hindi pa siguro masyadong kailangan ngayon dahil Commissioner's Cup merong unlimited height na import, so yun ang pwedeng mag-center. Kaya siguro hindi pa nila kinukuha itong si Navarro o Flores. Pero bago mag-all Pilipino, sigurado nakukuha ng isa pang big man ng San Miguel. Lalo na kung itong si Mowala Tautua ay hindi mag-improve ang performance. Sinabi nga noon ni George Galay, kung matatandaan ninyo, na yung haba ng pahinga ni Junmar Fajardo ay nakadepende kung gaano kahusay ang magiging laro ni Tautua. Kaya dahil nga nakikita natin na bihira ng gamitin si Tautua, mukhang yan ang parang senyales na baka ito ay mapalitan at siya ang susunod na iti-trade ng San Miguel Beer para kumuha ng isang big man. Itong Magnolia Chicken Templados ngayon ang susunod na pinagmamasdan at binabantayan itong mga fans ng PBA. Dahil ang tanungan nila kung gumalaw na itong Barangay Ginebra at itong San Miguel Beer, ano kaya ang pwedeng hakbang naman itong Magnolia Chicken Templados. Itong Magnolia pwede silang kumuha dito sa Northport at dito sa Terra Firma Jeep syempre. Pero medyo mahirap siguro dito sa Terra Firma dahil si kay Mark Carino, yan yung pinakamagandang option na kunin sa Terra Firma. Pero mukhang sa Ginebra to nakareserba. Ito namang si Christian Steinhardinger mag-expand ng kontrata, so hindi maliwanag kung gusto pa niya bumalik sa SMC. Kung gustong bumalik ni Steinhardinger sa SMC, syempre yan ang unang gustong kunin ng Magnolia. Pero kung ayaw ni Steinhardinger at itong si Carino ay hindi available, siguro yung susunod na big man na pwedeng makuha ng Magnolia ito si William Navarro. May mga nagsasabi nga na naka-reserve na ito si Navarro dito sa SMB.
Pero hindi kinuha ng San Miguel, ang kinuha nila ito si Andreas Cahilig. May oportunidad na San Miguel na kunin ito si Navarro pero pinili nila si Cahilig. So posible na yan makuha ng Magnolia. Or of course ito si Arvin Tolentino. Yun nga lang kasi ito si Arvin Tolentino, pinag-aagawan din ng Ginebra, San Miguel at itong Magnolia. So baka mas mahirap makuha si Tolentino kaysa dito kay William Navarro o kay Cade Flores. Ngayon, itong Magnolia, pwede rin sila na gumawa ng trade na hindi kasama itong Terra Firma o Northport. Pwede sa Converge, for example. Alam naman natin na si Calvin Abueva gustong makuha ng fiber excess, kaya wag na tayong magtaka kung sakasakali nga nagagawa sila ng paraan para itong Magnolia at itong Converge ay magkaroon na ng kasunduan. Kung hindi makukuha ng Magnolia si Arvin Tolentino, kung yung Abueva-Tolentino trade hindi po pwede, sa Converge na lang nila dalhin ito si Abueva. Maraming mga batang talents at matatangkad na players itong Converge na pwedeng magamit ni Coach Chito Victolero. Kaya sa tingin ko marami pa silang options ngayon. Habang ang SMC teams ay nagpaplano ng mga iba't ibang mga trades, ito namang TNT Tropang Giga ay parang kampante na dito sa kanilang lineup ngayon. Wala tayong nakikita na masyadong mga trade movements na gagawin dyan. Although ayon dito sa mga insiders, baka daw itong TNT interesadong makuha itong si Paul Garcia na free agent na ngayon ng Barangay Ginebra at posible rin na baka sila ay gumawa ng paraan para makuha itong si Christian Standhardinger. Pero kapag yan ay gusto nilang kunin, kinakailangan na gumawa sila ng major trades dahil hindi yan basta-basta ibibigay ng SMC. So kung ikaw ang TNT at gusto mong gumawa ng trade dyan, ano kaya ang pwedeng gawin? Well, ang pinakamaganda nilang trade asset ay itong si Mikey Williams. Marami nga nagsasabi na pwede Mikey Williams for Christian Standhardinger. Mapupunta si Mikey dito sa either San Miguel or Magnolia or Ginebra kung saan man niya gusto. Si Standhardinger dito sa TNT at ang Terra Firma yung mga bangko nitong SMC doon ibibigay. Yan ang posibleng mangyari pero mukhang meron pang hindi masyadong makumpirma kung matutuloy ito o hindi. Dahil itong si Christian Standhardinger hindi pa maliwanag kung gusto pang maglaro dito sa PBA. At tandaan natin, 35 years old na rin to. Si Mikey, 33 na rin. So, ang tanong ay worth it pa ba na gumawa ng ganitong trade? Itong San Miguel, itong MVP group, kayong ang mga nabanggit na players ay matanda na. 35 na nga si Standhardinger. Itong si Mikey, 18 months na. Halos magto 2 years na hindi naglalaro ng competitive basketball. So, kinakailangan pa ba nilang gumawa ng ganyang trade? Dahil syempre, hindi basta-basta yung kontrata na hihilingin ng mga nasabing players. So, yan ngayon ang kinakailangan i-considerang mabuti nitong SMC at ng MVP group kung gagawa pa sila ng isang trade para dito kay Standhardinger at dito kay Mikey Williams. Shout out kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, RG Bueno at Dalina family, Joshua Gira, Espejo at Rosales family, Michael D, Dexter Domer, Enju, Malyari Mascarinas, Katsakino Dukusin, Jervin Cris, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Anthony Alon family. Pinabati din natin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Malyari Mascarinas, pati na si Alicia Garcia, Dalmacio de Guzman at ang iba pa natin na mga taga-subaybay.